Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, medyo nalilito ako dito ho sa sinabi po ni Undersecretary Claire Castro po mga kabida ng PCO. Ito po'y patungkol ho doon sa commitment po ng DOJ sa mga witnesses mga kabida ng International Criminal Court. Kung maalala po ninyo, may pahayag ito hong si DOJ Secretary Boying Rimulya mga kabida na meron na daw talks sa pagitan ho ng Pilipinas at ng ICC. Ano bang ibig sabihin po dun ho sa talks? Di ba, pinapansin po ng Pilipinas ang ICC? Okay? Nung una po, naalala ko po yung sinabi po ni Yusek Castro na ayaw ho nilang makipag-ugnayan po sa ICC, dahil doon ho sa plano hong interim release ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto ngayon po, lantaran po, tinutulungan ito hong mga witnesses at hindi lang po simpleng tulong na in-extend po ng DOJ ho dito, kundi pati yung offer nila, dito ho sa mga witnesses na dadalhin doon po sa International Criminal Court. So, hindi pa rin daw yun cooperation? Anong tawag po dyan? Informal? Okay? Ma-informal man yan o ma-official, the fact na tinugunan ng gobyerno ng Pilipinas yung request po ng International Criminal Court prosecution, okay, patungkol ho sa pag-secure sa mga witnesses, ganun na rin yun. Nakikipag-ugnayan na po ang Pilipinas sa International Criminal Court. Okay? Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito hong balita ng Manila Bulletin. Ang sabi po dito, Palace, helping ICC witnesses doesn't mean PH is cooperating with the court. Hindi raw cooperation ang tawag po doon. Hindi ko nga alam Hindi ko nga mahanap sa dictionary anong tawag po doon sa ginagawa po ng DOJ. Okay, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ang balita, Malacanang maintain that the Philippine government is not cooperating with the International Criminal Court or ICC, even as the Department of Justice o DOJ provides assistance to witnesses in the tribunal's ongoing probe into former President Rodrigo Duterte's alleged crimes against humanity. Communications Undersecretary Claire Castro said that after Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya confirmed that the ICC has reached out and the DOJ will assist it in securing witnesses in Duterte's case. So, ibig sabihin po, nag-reach out ito hong ICC sa DOJ. Okay? Patungkol ho dito sa pag-secure po ng mga witnesses. Tapos, ang ginawa po ng DOJ, tinugunan po yung request. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa rin yan cooperation? Kasi ang magkakaalam ko kasi ng cooperation yung halimbawa, ni-request ko ang isang tao, okay, dalhan mo ako ng kape. Okay, tapos ang sabi po dun sa ni-request ko na tao, okay, boss, pupunta ako dyan, dadalhin ko yung kape. O yun, cooperation yun. Pag hindi ho nagko-cooperate ang tao, makabida, kahit anong utos mo sa kanya, okay, kahit anong request mo sa kanya, hindi yan sasagot at hindi tutugon yan. Okay? Since itong DOJ, ni-request po ng ICC, okay, tapos tumugon ang DOJ sa pamamagitan po ng pag-secure dito ho sa mga witnesses, mga kabida. Parang cooperation na rin yun. Ano ba yan? Undersecretary Claire Castro. Kaya ginawa mong bobo ito hong mga Pinoy Diba? Ang sabi nga ni Sas Rugando Sasot Kaya nga mahina at mababa ang IQ po ng Pilipino dahil sa gobyernong ito. Ginawang bobo ng gobyernong ito hong mga Pilipino. Simpleng action po ng DOJ tapos yun, hindi ho maiintindihan po ng mga Pilipino yun. Naiintindihan yan ng mga Pilipino. Nang ginawa po ng gobyerno, cooperation with the International Criminal Court. Okay? Kahit na po, labag doon ho sa nauna ninyong stand, Diba anong sabi po ng Pilipinas, ng gobyerno po ni PBBM?
na hindi ho sila makikipag-coordinate, makikipag-cooperate sa International Criminal Court dahil ho, hindi na po tayo miyembro po ng ICC since 2019. Okay? Kaya nga, minsan hindi ako naniniwala dito sa mga sinasabi po ng mga opisyal po ng Marcos administration, ano? Kasi paiba-iba eh. Kaya nga, nabansagan ito hong Marcos admin mga kabida, no? Na the admin of many words. Okay? Hindi ho the admin of their own words. Parang si PBBM, ano? Yung mga sinasabi po ni Pangulong Marcos po mga kabida, ano? Hindi ho mapagkatiwalaan po, ano? Kasi paiba-iba eh. Ito yung sinabi po niya ngayon. Tapos yung action po ng kanyang mga lieutenants, iba. Oh. Hindi ho synchronize yung kanila pong actions. May inconsistency po, ano, mga kabida. Eto, tuloy po tayo, ano. In a press briefing on Friday, June 27, kahapon po ito, ano, Communications Undersecretary Claire Castro clarified that the support given by the DOJ does not equate to formal cooperation with the ICC. Ano ba tawag po doon nga? Ano? Ang sabi ni Castro ho dito, parang sa ating pagkakarinig, tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. As we understand it, the DOJ is helping witnesses to testify so that justice may be served. She said, ano? Hindi directly nakikipagtulungan sa ICC. It is not directly cooperating with the ICC, she added. Kahit na po hindi directly, kahit na po indirectly, pakikipagtulungan pa rin yun. Okay? Taliwas pa rin yun sa stand po ng gobyernong ito. Kaya nga parang maniniwala na po ako doon ho sa branding po, ano, sa administrasyong ito mga kabida, na meron pong selective justice. Okay? Basta kalaban po nila, ididiin po nila. Pero kung kakampi po nila at papabor po sa kanila, okay lang po, ano, mga kabida. Diba? Ano bang tawag po doon sa ginagawa po ng DOJ? Tapos inamin po ngayon inamin po ni Claire Castro na indirectly yon. So ibig sabihin, kahit na indirectly, cooperation pa rin yon. Okay? Cooperation pa rin yon. Pero indirectly. Oh. Diba? Nahulog sa bitag eh. Ano ba ito si Claire Castro po mga kabida, no? Eto pa. Castro said that while the ICC may have initiated the request, the government's priority is to help Filipinos in need of protection and legal support. Ano? Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. We are helping our fellow Filipinos who need assistance to receive justice. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Malinaw po. Okay? Inamin na po na they are cooperating with the ICC indirectly. So, taliwas doon ho sa kanila hong sinasabi po, ano? Gagamitin pa po nila ito hong mga witnesses na para daw sa mga witnesses para sa mga Pilipino. Tinutulungan daw nila ito hong mga Pilipino, mga kabida, no? Pareho na po yun. Bakit? Yung presidente po ng Pilipinas, dating presidente po ng Pilipinas, hindi Pilipino yun? Okay? Mismong gobyernong Marcos po yung naghatid sa kanya doon ho sa International Criminal Court. Ipinagkanulo yung kapwa Pilipino doon po sa ibang bansa, ano, mga kabida? Hindi ba yun pagtatraidor? Ha? Hindi ba yun pagtatraidor? Oh.
O meron pong ginawang kasalanan po si Digong dito sa Pilipinas, dapat dito trinay sa Pilipinas. Ang kaso po inaamin po ng gobyerno po natin na hindi ho daw kaya ng gobyerno natin na itry si Digong dahil wala hong ebidensya. Crash at saka destroyed daw yung mga ebidensya. Ang sinasabi po ni Secretary Remulla, mga kabida, hindi ho daw nila kayang imbestigahan yung kaso po ng extrajudicial killings sa ilalim po ng war on drugs sa Pilipinas. Kasi crash at destroyed na daw yung mga ebidensya. Ni blotter, ni DNA, ni scene of the crime investigation, wala, mga kabida. So sa madaling salita po, parang wala hong nangyari. Okay? Ang tanong po dito, bakit nakaya po ng International Criminal Court? Bakit nagawa ho nilang imbestigahan po ito, mga kabida? Mga foreign nationals yan, Okay? Tapos dito sa Pilipinas, hindi ho natin kayang imbestigahan yan. Ang totoo niyan, okay? Ang totoo niyan, ayaw ho ninyong itry si Digong ho dito. Kasi ayaw ho ninyong mananatili si Digong sa Pilipinas. Gusto ho ninyo na mawala si Digong sa Pilipinas. Yun yung malinaw po, mga kabida. Minsan nalilito ako dito sa mga sinasabi po ng mga opisyal po ng gobyerno Para bang ginawang bobo po nila yung mga Pilipino Akala siguro nila very low IQ na talaga yung mga Pinoy na hindi ho nila maintindihan yung kanilang mga galaw, Okay? So, yun po, mga kabida. Naiinis lang talaga ako dito sa paliwanag po ni Undersecretary Claire Castro na hindi daw pakikipagtulungan yung ginawa daw ng DOJ. Anong bang tawag po doon? Tapos ngayon, inamin po niya sa balita na indirectly, the Philippines is cooperating sa International Criminal Court. Okay? Kahit na po hindi direct yung kanila pong pakikipag-ugnayan, and since meron pong indirect sa pamamagitan ho ng pagtugon ho ng DOJ doon sa request po ng International Criminal Court, pakikipag-ugnayan pa rin yon. Pakikipag-cooperate pa rin yun, Cooperation pa rin yun. Diba? Gusto lang kasi ng Marcos administration na hindi ho ma-interpret yung kanila pong action sa kanila pong official stand. Kasi yung official stand po nila, ayaw ho nilang makipag-ugnayan, makipag-cooperate sa ICC because we are no longer member of the Rome Statute. Yun yung malinaw po, mga kabida. Ayaw ho nilang ma-brand yung kanila pong action na cooperation. Kaya nga, ito yung sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro para sa mga Pilipino, para sa mga biktima ng war on drugs yung ginagawa po nila. Okay? In the name doon ho sa mga Pinoy na biktima raw ng extrajudicial killings, kaya ginagawa po nila ito hong pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court. Pero hindi ito direct indirectly daw. Ano ba yan? Kayo na bahala, mga kababayan natin, mga kabida, dito ho sa mga sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro, Okay? Kung siya ba'y nagpapalusot lang ba, okay? Para hindi ho mabuking yung intention po nila dito, mga kabida. Okay? Para ho sa inyong comments and opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.